Cayetano, hashtag Cayetano resign, calls for Cayetano's resignation emerge amid Senate chaos. So sabi dito mga kababayan, sa balita ng Manila Times, the August 21 movement ATOM called on Senate President Alan Peter Cayetano to resign as Senate President, holding him accountable for the alleged escape of fugitive. Kanila, nagpaputok mga kababayan para mag-create po ng chaos, para mabigyan ng pagkakataon na maitakas si Bato de la Rosa kasama si Robin Padilla. May pananagutan kayo lahat na mga Duterte senators, kayo mga sabi sa kanyang FB Live ni Alan Peter Cayetano, sa buong pangyayari, wala man lang may nangumusta sa amin. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas. Lumalakas mga kababayan yung panawagan na si Alan Peter Cayetano, na hindi ko na po tinatawag na senador kasi hindi po siya bagay na tawaging senador in the rest of the 13 senators na mga hudas. Hindi na natin tatawaging mga senador sila, kundi mga cuddlers ng isang wanted ng batas. So ngayon, ang latest mga kababayan, si Alan Peter Cayetano, lumalakas na yung panawagan na mag-resign siya. Binaboy nila, binastos nila, sinira nila yung institusyon ng Senado. So ito na yung panawagan. Opposition group calls on Cayetano to quit. Cayetano, hashtag Cayetano resign, calls for Cayetano's resignation emerge amid Senate chaos. So sabi dito mga kababayan, sa balita ng Manila Times, the August 21 movement ATOM called on Senate President Alan Peter Cayetano to resign as Senate President, holding him accountable for the alleged escape of fugitive Senator Ronald De La Rosa. With all that has happened since Alan Peter Cayetano took over as Senate President, it is clearly shows how his Senate leadership has been a failure so far. The gunshots incident in all, sabi po ng ATOM, we hold the Senate President accountable for the escape of a wanted man, Senator Bato de la Rosa. Therefore, we call on Senate President Alan Peter Cayetano to resign as Senate President effective immediately, sabi po ng grupo. So there is a mounting pressure, mga kababayan. Backfire lahat yung mga kabuktutan na ginawa nila mga kababayan, pambabayboy nila sa Senado. Pag hindi mag-resign si Alan Peter Cayetano, kaladkarin po natin. Hindi siya bagay maging senador. Yan ang gawin natin mga kababayan. Sugurin yung Senado, kaladkarin yung mga traidor para mailigtas natin ang institusyon ng Senado sa pagkawasak, mga kababayan. Naging laughing stock sa buong mundo ang Senado ng Pilipinas sa pagkakanlong nila ng isang wanted ng ICC sa crimes against humanity. Yon ang gawin natin mga kababayan. Tanggalin natin sila sa posisyon kasi tayo ang nagluklok sa kanila bilang mga senador. Sinalaula nila ang Senado, mga kababayan. Wala silang ibang pinaglilingkuran yung mga Duterte habang kumukumra sila ng sweldo mula sa taxes ng mga mamamayang Pilipino. Santambak mga kababayan ng mga walang iya, itong ating mga senador, naturingan sila ng mga abogado at edukado. Nilapastangan nila ang Senado bilang isang institusyon, mga kababayan. Tingnan ninyo ang drama nila. Kaya galit si Alan Peter Cayetano. Kasi walang maniwala sa kanilang drama that the Senate was under siege, under attack. Kayo na lang ang naniniwala dyan. Ito yung ebidensya. Pinaka-latest ito mga kababayan na report as reported ng Billionaire News. Documents, screenshots contradict Aplakas claim on Senate shooting CCTV footage. Gano'ng malinaw, sila man lang po ang nandiyan dyan, nagpapaputok. Wala mang lumulusob. Marine and OSAA Group.
Ano? Wala man lumulusob sa kanila. Nagpaputok, mga kababayan. Para mag-create po ng chaos. Para mabigyan ng pagkakataon na maitakas si Bato de la Rosa kasama si Robin Padilla. May pananagutan kayo lahat na mga Duterte senators, kayo mga 13 senators, may pananagutan kayo sa batas, may case build up na yung DOJ at saka NBI na dinidiin ninyo. Ginagawa ninyo ng kwento yung NBI, mga bugo kayo. Hindi kayo magtatagumpay sa inyong kasamaan, Alan Peter Cayetano. Nabibilang na yung oras mo as Senate President. At any moment, tatanggalin ka dyan ng mga kasama mo. At pag hindi nangyari ang change ng leadership, mamamayang Pilipino ang kakaladkad sa inyo ng mga traidor na senador. Yan ang tandaan ninyo. Malinaw mga kababayan sa CCTV footage. Yan Acting Office of the Sergeant at Arms, OSAA Chief Roberto Mau Aplasca appeared contradict his own statements regarding the existence of closed-circuit television footage showing personnel from the OSAA and the Philippine Marines in connection with the shooting incident inside the Senate complex on Wednesday. Sa isang radio interview, sinabi ni Aplasca, there was no CCTV footage sa niya. Gusto niyang itago, clearly showing the movements of personnel from the Office of the Sergeant at Arms in Marines during the commotion surrounding the reported attempt to arrest Senator Bato de la Rosa. Asked whether there was CCTV footage within the Senate premises during the incident, Aplasca said, the only saw flashes believed to be gunfire from alleged agents of the NBI. He also claimed he was unaware of remarks allegedly made by Jingo Estrada, asking Senate staff to hide CCTV footage related to the incident. However, documents and screenshots obtained by Billionario News Channel appear to contradict Aplasca's public statements. Certification issued by the Office of the Sergeant at Arms and signed by Aplasca himself on May 14 confirmed that multiple CCTV recordings had already been reviewed, extracted, and formally turned over to authorities. Screenshots from the CCTV footage obtained by BNC show several personnel from the Office of the Sergeant at Arms and the Philippine Marines appearing in recordings. Authentic, original, and true. Accurate copy daw ito. Puro kasinungalingan na tinahi-tahi. Mabubuking kayo sa investigasyon ng DOJ, NBI. Mabubuking kayo. Walang nang sumalakay sa inyo. Wala. Pinalalabas ninyo under siege, under attack, para cover sa pagtakas ni Bato. Nakatakas nga. Pananagutan ninyo ito. No amount of lies na pinagpapatong-patong mo na, Alan Peter Cayetano, ang makakapagligtas sa'yo. Now there is mounting call para mag-resign kayo. Mag-resign na kayo before pa dumating yung oras na kakalad ka rin kayo ng taong bayan dyan. Tulad ng mga opisyal ng Nepal, kinaladkad po. At yung iba, huwag ko nang ikwento sa inyo. Tingnan na lang ninyo yung nangyari sa Nepal. Kung ano nangyari sa mga opisyal na kinaladkad ng mga tao sa galit. Ginagalit ninyo ang mga mamamayang Pilipino sa kasinungalingan ninyo. At gumagamit ka ng mga bersikulo ng Bible para papaniwalain kami ng mga tao na may moral ascendancy ka. Guided ka ng Holy Spirit tulad ni Bato de la Rosa na guided ng Holy Spirit daw para isalba si Sara Duterte. Ganon. Kayo-kayo lang naniniwala ng Holy Spirit ninyo. Evil Spirit, maniwala pa kami. Pero Holy Spirit, hindi. Ginagamit ninyo pati yung Holy Spirit para i-justify yung mga balik ninyong aksyon. Napakabalasubas ninyo. Ang malinaw, kinanlong ninyo ang isang wanted criminal. Pinatakas ninyo.
isang pugante na isang pananagutan sa batas. So nangyari ngayon mga kababayan sa Senado, napakalungkot. Mula Band Brothers, naging Band of Bandits na po ang Senado. Grupo ng mga bandido. Ang institusyon mga kababayan na dapat nagtatanggol sa batas. Mistulang naging safe house, escape route, political bunker ng isang taong umiiwas po sa pananagutan sa international law. Sa halip mga kababayan na pairalin yung hustisya nitong mga Senate traitors, ginamit nila yung institutional courtesy kuno. So sa ilalim ng batas mga kababayan, napakasimple lang, i-research ninyo. Ito yung ating mababasa. Ang pagtatago, pagtulong makatakas o pagbibigay proteksyon sa wanted individual ay maaaring pumasok sa obstruction of justice, accessory to the crime at abuse of authority. At dito pumapasok ang seryosong papel ng isang personalidad sa Senado. Umanda kayo, tambak na kaso ang kakaharapin ninyo. Ang obstruction of justice, ulitin natin, ni-research ko, napakadaling i-google, 4 to 6 years, maximum 6 years, na pagkakulong, ano pa, perpetual disqualification from any public office. Perpetual. Bawal na sa inyo, disqualified na kayo, pag napatunayan kayong guilty na tumakbo pa sa anumang posisyon, o ma-appoint sa anumang posisyon sa gobyerno. Ganyan kabigat. Deserve niyo yan lahat. Sabi sa kanyang FB Live ni Alan Peter Cayetano, sa buong pangyayari, wala man lang may nangumusta sa amin kung buhay pa kami o ano nangyari sa amin. Sabi ni Benji Contreras, bakit kami mag-aalas lang sa inyo? Ipalabas lang ninyo ang nangyaring barilad sa Senado para makatakas si Bato. Saka bakit kami mangungumusta sa inyo? Mga traidor naman kayo sa bansa. Personal vested interest lang ninyo ang iniisip nyo. Paano kami mag-aalala sa inyo? Nagpa-picture-picture pa nga kayo? Naka-diwal yung dila ni Joel Villanueva? May rason ba kami na mag-alala sa pagmumuka ninyo? Na hindi man kita na under siege kayo? Walang ganyang pagmumuka na under siege, mga kababayan. Kaya yung kwento ninyong under siege, under attack kayo, hindi buminta. Naintindihan mo, Alan Peter Cayetano? Sarili lang ninyo ang naniniwala sa sarili ninyong kwento. Kasi puro kayo mga sinungaling. Yan mismo ang ebidensya ng inyong kasinungalingan. No? Sa mukha pa lang ni Villanueva, walang rason na mag-alala sa inyo. So ang nangyari po, active facilitation ng pagpatakas po kay Bato. Political shielding. Posibleng coordinated extraction po. Planado, mga kababayan. Nagtagumpay sila sa pagpatakas kay Bato pero mahuhuli man sila. Kasi puno ng butas yung kanilang plano. Sa pag-execute ng kanilang masamang plano, puno ng butas. Silo kayo sa sarili ninyong trap. Patong-patong na kaso ang kakarapin ninyo at malamang at kayo dyan makulong. So sabi natin, mga kababayan, ang nakakalungkot sa nangyari sa Senado, mula sa pagiging band brother, naging mga band of bandits, mga ugali na kasing bandido. So habang lumalalim mga kababayan yung issue, mas lumalabas ang political alignment sa likod ng operasyon. Cayetano, Robin Padilla, Bato de la Rosa, at mga kasama sa 13 na mga huda, sabi ni Father Robert Reyes, mga Senate traitors. So sila, unti-unti na nagmumukhang hindi tagapaglingkod ng bayan, kundi isang political escape network. Habang ang isang ordinaryong Pilipino, agad na hinuhuli kapag may warrant, ang mga may kapangyarihan, may automatic safe house, Senado, may security escorts, USAA, may narrative machinery, may Senate protection na malinaw, at may mga propaganda defenders online.
ganon ang may mga kapangyarihan. So ito yung pinakamapait na katotohanan. Ang ilan sa mga senador ngayon mga kababayan ay tila hindi na po gumagawa ng batas, kundi gumagawa sila ng paraan para takasan po ito. So kapag mga kababayan pinayagan natin ang ganitong uri ng gawain, nagiging delikado po yung president. Dahil po, ang mensahe nito sa publiko, may ibang batas para sa ordinaryong Pilipino at may espesyal na proteksyon sa political elite. At habang pilit nilang pinagtatakpan sa pamamagitan ng kanilang propaganda machinery, ang isyong ito, mas lalo pong lumalabas ang imahe ng Senado na hindi na siya templo ng demokrasya, the last bastion of democracy. Tulad ng pagkakakilala natin noong panahon ni Jokno, ni Tanyada, ni Salunga, ni dating Senador Arturo Tolentino at iba pang mga matitinong senador na kapita-pitagan. Kundi ang Senado na ngayon, ginawa nilang evacuation center ng mga kaalyadong umiiwas po sa accountability. Naging kandungan po ng pugante na hindi po simpleng ordinaryo ang kaso. Ang kaso po, crimes against humanity. Heinous crime. Kaya sabay-sabay po tayong manawagan, Cayetano, resign. Lumayas ka na dyan sa Senado bilang Senate President. At mananawagan tayo sa mga authorities natin. Bilisan po ninyo ang case build-up dito sa mga senador na kasabwat ni Bato de la Rosa. Ngayon naman po, yung mga ex-UP student leaders, sumali na po sa panawagan na mag-resign na po si Alan Peter Cayetano. So padami ng padami yung pressure po. Habang nagsasalita si Alan Peter Cayetano na lalong pinapahiya ang Senado as ang institusyon. Lalo na dumadami yung mga nananawagan para sa kanyang resignation. Karma, yan kasi. Sobrang gigil na maging Senate President. Pinuslit pa si Bato. Secretly, pinuslit sa Senado. Pagkatapos na trap si Bato, pinuslit palabas. Gumawa ng drama. Rimate. Itong si Alan Peter Cayetano, mga kababayan, it's just a matter of time. Malamang mga sa susunod na araw, hindi na siya Senate President. At sabi ni veteran journalist na Montulfo, politician held De La Rosa escape by yacht. Gumamit daw ng yacht, sabi ni Montulfo. Yan sabi niya daw, isang tanyag na politician ang tumulong sa pagtakas ni Senador Bato. Ayon sa aking Tweety Bird, Tulfo alleged that embattled De La Rosa in Padilla went from the Senate to Manila Yacht Club, a members-only yacht club in Manila. From the Senate, dumiritso sila ni Senator Robin Padilla sa Manila Yacht Club, kung saan sumakay sila ng yate ng nasabing politician na pumalaot patungong Batangas. The columnist claimed that the yacht carried the English translation of the phrase, "Masarap na buhay," as its name. Ang yate ay may pangalang "Masarap na buhay" sa salitang Ingles. Ani Tweety Bird. While Tulfo did not identify the politician, preliminary research showed that a yacht named Happy Life was previously associated in entertainment reports with former Ilocos Governor Luis Chavit Singson. Rimate, mga kababayan, so damay si Chavit nito for aiding Bato de la Rosa pag napatunayan sa mga susunod na investigasyon. Magsasama-sama sila niyan ni Robin Padilla at yung mga Duterte senators. Yung obstruction of justice, mga kababayan, ang penalty, perpetual disqualification at pagkakulong ng up to 6 years. Sama-sama sila niyan. Kung totoo ito, mga kababayan, na kwento na si Chavit, hindi malayo na ganun po kasi magkakaalyado sila. Di ba? Tulfo further alleged that De La Rosa later boarded a helicopter bound for Mindanao after arriving in Batangas. Pagdating sa Batangas ay nag-chopper si Batman patungong Mindanao, pero di na niya kasama si Robin, Batman and Robin. The allegation surfaced after newly installed Senate President Alan Peter Cayetano publicly disclosed a message from De La Rosa's wife, Nancy, admitting that the senator used the chaos caused
by May 13 shooting incident inside the Senate complex to leave the premises. Malinaw po, mga kababayan. May paglalagyan kayong lahat. May records yun, siyempre. Mga kababayan, yung pag-alis. At may mga witness yun doon. Tapos yung helicopter, siyempre, i-check kung kaninong helicopter. O, di ba? Yung ginamit. Papuntang Mindanao. O, lahat yun, mga kababayan, sabit. So malamang masabit si sabit, sabit si sabit. Choice nila yan, mga kababayan. Malalaki na sila at matatanda para hindi nila alam ang maling gawain na may pananagutan. Tama po? So going back dito kay Alan Peter Cayetano na padami ng padami, yung nananawagan na mag-resign na. Sabi dito, the former leaders of student political parties from the University of the Philippines, Diliman, have called on Senate President Alan Peter Cayetano na mag-resign na bilang Senate President. They believe that the Senate under his leadership became a stage for political theater, confusion and brinkmanship. Group sa masa and nagkakaisang tugon made a joint statement recalling that the two political parties once stood on the opposite sides of the political battles in the history of UP student politics. The members said that the Senate controversy compelled former student leaders from the parties to set aside the differences in defense of democratic institutions and accountability. The group described their call for Cayetano as especially significant, noting that the call came from nagkakaisang tugon, the political organization where Cayetano once served as University Student Councilor. Pati yung kanyang political organization, sinuka na si Alan Peter Cayetano na pinoproject niya yung kanyang sarili as righteous sa paggamit madalas, mga kababayan, ng salita ng Diyos. Yan ang strategy ni Alan Peter Cayetano para magmukha siya, mga kababayan, na banal, na guided siya ng salita ng Diyos, ng Holy Spirit sa kanyang mga actions. Kaya di na pwede na questionin ang kanyang mga kabuktutan. Huwag kami, Alan Peter Cayetano. Mag-resign ka na dyan before ka pang kalagkarin ng mga mamamayang Pilipino sa galit sa inyo. At huwag mong isi-shield si Sara Duterte sa kanyang public accountability. Ituloy ninyo, huwag ninyong i-railroad. Ituloy ninyo ang presentation ng ebidensya para magkaalaman kung talagang nilustay ni Sara yung pera ng bayan. At kung hindi, di-acquit ninyo, pero kailangan mangyari yung trial. Huwag technicalities. Pagsisisihan ninyo yan, pag ginawa ninyong railroad ninyo yan dyan sa Senado, susugurin kayo dyan ng galit na mga mamamayang Pilipino. Tandaan ninyo yan, Alan Peter Cayetano. Yan pagsiga-siga mo. Kaya nga, tina-challenge kita. Magpatawag ka ng press con. Tapos ako ang invite mong moderator. Ako ang moderator. Try mo lang na sigawan ako, Alan Peter Cayetano. Nag-post ako sa Facebook. Tapos sabi ng mga nag-comment na mga DDS, sino daw ako para patulan? Si Dante Maravillas, isang journalist for 40 years. Wala pa sa politika, yan si Alan Peter Cayetano, journalist na ako. Hindi ako pipitsoging journalist. Bakit? Veteran journalist ako. Nag-moderate ako sa mga political debates dito sa amin. At halos lahat ng mga politiko, congressman, senador, candidates for president, na interview ko as a moderator. So, credible ako to be a moderator as Bicolano journalist. So, tina-challenge ko ako ang moderator para lumabas ang totoo, walang script, tulad ng ginagawa sa mga interviews na patawag ninyo na may prepared questions. Hindi na pwede na lumabas sa prepared question. Walang ganon. Ang tanong buwelo, all about dito sa nangyaring tinatawag mo na yung Senado is under attack. Itawagan ko si Yossi Castro. Si Yossi Castro nanonood sa akin. Pati si Atty. Kapunan. I'll make a contact with somebody na kilala si Atty. Kapunan para maging mga moderators. Then we will invite journalists and bloggers
Kami yung moderator. Tingnan natin kung umubra yung kasinungalingan mo sa amin. Yan ang challenge ko sa iyo. Probinsyano ako. Kung tingin mo sa akin pipitsugin, tapos yung mga DDS pipitsugin ako, itry mo. Tapos sigawan mo ako. Sigawan mo ako sa harap ng mga journalist. Tingnan natin kung anong mangyari. Hindi kita urungan. Isanksyon ninyo itong si Alan Peter Cayetano. Ideklara ninyo itong persona non grata. Sumulat kayo ng condemnation sa paninigaw sa inyo. Huwag kayong pabubuli dito sa lokong itong senador na to. Naliliitan kayo sa aming pagkatao? Naliliitan kayo sa aming trabaho? Kasi senador kayo? Huwag kami. Alam namin yung aming karapatan. Karapatan namin magtanong. Tanong na totoo. Hindi yung tanong na scripted. Nasanay sila. Gusto niyo mapakinggan ang mga style ni Alan Peter Cayetano? Na-recorded si Banat Bay pagkatapos si Mocha with Alan Peter Cayetano. Kampanya yata ito. Pakinggan niyo po. Ito ang gawain nila. Oh. Banat Bay, si Mocha. Oh, bininta daw yung interview. Scripted. Bayad. Diyan sila sanay. Arrange interview. Para po yung tanong, friendly questions lang. Alam ko yan. Kasi galing ako sa mainstream. Yan ang ginagawa namin dito. Pag kliyente, order ng management, kaya ako umalis sa mainstream. Ang tanong sa mga political candidates during election, presidente, senador, etc., vice presidente, may coordinator yan na media. Sino tinatakot mo? Ha? Kami? Na mga journalist? Huwag kami Alan Peter Cayetano. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, pack with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.